Alright guys, so let us discuss chapter 4 of our manual, creating a building layout. So before we start, allow me to read the following objectives. So we're going to add and modify walls and work with temporary dimensions. We're going to explore wall properties. We're going to add and modify doors and windows. We're going to add plumbing fixtures and other components to the model, and we're going to build an in-place family. Okay, so unahin natin guys yung pag-create ng walls dito sa ating existing condition na tinatawag. So pupunta ako dito sa Architecture tab, and then I'll select the wall tool, or pwede ako mag-type ng WA. Tapos may makikita kayong mga information dun sa options bar natin sa ibaba ng ribbon. So magbabago tayo ng mga ilang information dyan, like itong unconnected height. So from 8,000 gagawin natin 500 or 5,550. So I'll type 5500. And then pagdating dito sa location line, from wall center line gagawin natin finish face exterior. And then paki-verify kung naka-check yung chain para dun sa ating walls. And then on the draw panel ng modify place wall contextual tab, I'll select the rectangle icon. So para yung magagawa nating wall ay in the shape of a rectangle. And then pagdating dito sa properties palette sa may type selector, so verify if basic wall generic 200 mm is selected. And then pwede na tayo mag-create ng rectangular wall dito sa may canvas area natin. So yung gagawin ko ay yung tinatawag na sketch then modify. So i-sketch ko muna yung shape ng walls, and then tsaka ako mag-click ng 2 points para i-place yung 4 walls natin. Ayan, i-zoom in ko lang, and then may makikita kayong mga temporary dimensions. So dito sa horizontal, ang desired length natin dyan or dimension is 10,000. So I'll select the temporary dimension and then type 10,000 and then press enter. So mapapansin nyo, mag-a-adjust yung wall accordingly dun sa tinype nating value. And then pagdating dito sa vertical temporary dimension, isa-select ko and then I'll type 7,300. Okay, so okay na yung ating rectangular walls. So ang susunod natin gagawin is gagamit tayo ng mga modify tools sa pag-create ng interior walls natin. So I'll select the modify tool dun sa ribbon, or I'll press escape twice. Pwede sa kahit alin sa dalawa yung gawin nyo. And then magsisimula tayo sa offset. So pagdating sa offset, punta tayo dito sa modify tab ng ribbon, and then under modify panel, paki-select yung offset tool, or you can type OF para sa keyboard shortcut. And then gaya nung binabanggit ko palagi kayong titingin sa options bar kasi may mga information dyan na nakalagay. So paki-verify kung numerical radio button yung selected, and then yung offset natin iset natin sa 3794 units. So tulad na nakikita nyo sa screen. And then paki-verify kung naka-check yung copy checkbox. Kung wala kayong makitang information dyan sa options bar, pwede kayong tumingin dito sa baba sa status bar. Okay? And then kung verified na, punta tayo dito sa may walls natin. So as you hover dun sa horizontal bottom wall, may makikita kayong guideline, depende kung saan kayo pwede maglagay. Pwedeng dito sa taas, or pag bumaba kayo ng konti, mailalagay mo yung offset copy dun sa baba. So hindi yun ang kailangan natin. Ang kailangan natin ay itong nasa taas. So pagka nakita nyo na yan, you can click to place your another wall. So gagamit ulit tayo ng iba pang modify tool. So
Kung tutuusin, pwede nating ituloy-tuloy yan, tama ba? Ayan, mag-offset tayo ng mga wall. So, kayo na bahala. So, ang ipapakita ko ngayon, yung mga iba't ibang modified tool or tools to create interior walls. So, I click modify or I'll press escape twice. And then, ang susunod na modify tool na ipapakita ko sa inyo ay yung copy tool. So, pupunta ulit ako dito sa modify panel ng modify tab, and then I'll select the copy tool or pwede ko mag-type ng CO. And then, tingin sa options bar. Since wala tayong nakikita sa options bar, tingin tayo sa status bar. So, ang nakalagay dyan is click to select, tab for alternatives, control adds, shifts or shift and selects, enter or space to finish, or escape to cancel. So, yung mga nabanggit dyan ay, ang pinatutungkulan yan ay yung selection set. So, isa lang naman yung isa-select natin dito, itong vertical left exterior wall. So, yan yung ating nag-iisang isa-select, kaya pipindot na tayo ng enter or spacebar to finish the selection set. So, ayan. So, paano malalaman kung natapos na yung selection set? So, may makikita kayong series of guidelines na nakapalibot doon sa selected objects. And then, ang sabi sa status bar, click to enter move start point. So, may mga pagkakataon na hindi importante yung start point, like pag kinlik ko dito, so ang importante, horizontal. So, pwede kong mag-move horizontally to the right and then I'll type 3,818 and then press enter. Yan. And then, kung tapos na, click modify or press escape twice to terminate the command. So, ang susunod natin ay we're going to adjust the locations of temporary dimensions. So, ang pupuntahan natin is yung manage tab ng ribbon. Yan, manage tab, and then under settings panel, click natin itong additional settings. And then hover dun sa annotations and then choose temporary dimensions. Meron lang tayong i-verify dito. So, temporary dimension properties dialog, paki-verify na yung temporary dimension measure from walls ay nakaselect yung faces radio button. And then, click OK. Yung doors and windows, later na yon pag nandun na tayo sa adding doors and windows. So, click OK. Verified na. And then, ang susunod natin gagawin is we're going to change the properties of the interior walls. So, kung mapapansin nyo, yung interior walls natin, zoom in ko lang ha. Yan. So, yung interior walls natin, kasing kapal siya nung exterior walls, which is dun sa actual construction, dapat mas manipis yung interior walls natin. So, I will select the interior walls by crossing selection from right to left. Ayan, nakikita nyo. And then, pupunta ako dito sa properties palette. And then, sa type selector, I'll select interior 135mm partition 2 hour. So, as you click, pansinin nyo yung changes na nangyari dun sa interior walls. So, much better na. And then, I'll click modify or press escape twice. Ngayon, ang gagawin natin is mag-a-add pa tayo ng mga interior walls dyan sa ating project. So, before we add, i-click ko tong vertical interior wall and then titingnan ko itong temporary dimension na 3618. So, dapat ang sukat nito ay nasa 3,500 lang. So, I'll select and then type 3,500 and then press enter. And then I'll press escape or click somewhere dun sa white space to deselect the objects. Okay. So, dito na tayo sa another sketch then modify option ng pagdadraft ng interior walls. So, I'll type WA para sa wall and then i-hover ko dito sa may vertical exterior wall. Ayan, may makikita kayong temporary dimension
Pag nakita nyo yung 1,200, pwede na kayo mag-click ng first point. Ayan. And then, bago natin makalimutan pala, I'll press escape. Baguhin na natin yung type ng wall natin. So, from basic wall 200 mm, gawin nating 135 mm partition. Okay? And then, yung location line natin is wall center line. Ayan. So, pwede na tayo mag-continue. So, hanapin natin yung 1,200 na temporary dimension and then click. Ayan. And then, move to the right until you find the 5,000 or 5,000 something na temporary dimension and then mag-click uli kayo ng second point nyo. Ayan. And then, press escape twice or click the modify tool dun sa ribbon. So, ang gagawin natin is i-adjust natin yung temporary dimension nitong kada-draw nating horizontal wall. So, from 1123 or 1132.3, gagawin natin siyang 1170. Enter. Yan. And then, click somewhere dun sa white space. Mag-draft pa tayo ng another interior wall. Vertical direction naman, ito. So, I'll type WA. And then, on the bottom horizontal, I'll click kapag nasa 900 or 800 na yung aking temporary dimension, magkiklik na ako. And then, I'll move vertically upward until I snap doon sa horizontal wall na nakikita nyo sa screen. So, click. And then, etong temporary dimension na 732.3, gagawin ko siyang 750. 750 and then press enter. And then, I'll press escape twice. And then, pwede na tayo mag-modify ng mga walls natin. So, meron tayo dyang trim and extend modification tool. Okay, so proceed na tayo sa trim and extend. So, ang gagawin natin is pupunta tayo sa modify tab ng ribbon and then under modify panel, i-click natin tong trim or extend to corner or pwede kayo mag-type ng TR. So, ang una nating iti-trim is ito. So, papakita ko lang ha. So, I'll type TR para sa trim. And then, tingin sa status bar kung mayroong nakalagay na mga information. Kung wala, tingin sa options bar, tingin sa options bar kung mayroong nakalagay na mga information. And then, kung wala, tingin tayo sa status bar. Okay, so ang nakalagay dyan sa status bar, select the first line or wall to trim or extend. And yung nasa parentheses, importante ito. Click on the part that you want to keep. Ibig sabihin nun, yung i-click natin, yun yung may iwan or yung matitira dun sa ating project. So, kung tatanggalin natin tong part na to, ito yung i-click natin at saka ito. So, ganyan ang mangyayari dun sa ating walls. And then, etong nasa baba, ayan, yung nasa baba, tatanggalin din natin yan. Pero hindi na natin gagamitan ng trim. Gamitan natin ng ibang modify tool or modification tool. So, I'll press escape twice. And then, ang ituturo ko ngayon is yung grip editing. So, I'll select the vertical interior wall and then may makikita kayong dalawang circular grip sa magkabilang dulo. So, ito yung gagamitin ko. Ida-drag ko to pataas until I snap doon sa ating horizontal wall. Okay? And then, I'll click somewhere dun sa white space to deselect the objects. So, ang susunod nating modification tool is gagamit tayo ng wall tool and then we're going to use peak lines mode. Okay? So, maglalagay tayo ng vertical wall dito sa gawing gitna.
So, I'll click Architecture tab and then I'll click the Wall tool, or pwede kayo mag-type ng WA. And then on the Draw panel, select the Pick Lines icon. Ayan. And then, on the options bar, doon sa offset field, paki-type yung 1,800. And then press enter. Ngayon, parang ano lang to kanina, offset. Pagka hinover mo doon sa may isa sa wall or wall face, may makikita kang guideline. So, ito yung ating desired location ng wall, hindi itong nasa kaliwa. So, ito. Pag nakita nyo na yan, pwede na kayo mag-click. Ayun. And then, press escape twice. Or once muna. Tingnan natin kung may temporary dimension siya. So, wala. And then, press escape once again. So, iselect natin yung kada-draft natin na wall using pick lines. And then, on the temporary dimensions na nakikita nyo, paki-type dyan sa 1732.3. Baguhin nyo into 1983. Enter. Ayan. And then, click somewhere dun sa white space. And then, mag-modify ulit tayo ng walls natin. So, ang susunod natin guys, etong gap na nakikita nyo dito, i-close natin yan. And then, etong wall na nakikita nyo dito, etong part na to, tatanggalin natin yan. So, gagamit ako ng trim or extend to single element. So, pupunta ako dito sa modify tab ng ribbon, and then on the modify panel, katabi ng trim extend to corner, etong trim extend single element. So, i-click ko yan. Tingin sa options bar, walang nakalagay. Tingin tayo sa status bar. So, select a reference as the trim or extend boundary. So, titingnan nyo, ang una nyong isa-select is yung boundary ng extension. So, i-click natin to. And then, yung susunod natin i-click, yung mag-e-extend the wall. So, click. So, extended na. And then, tatanggalin natin to. So, i-click natin to. At saka ito. Para yung hindi natin kinlik, yun yung matatanggal. So, I'll press escape twice. And then, ang susunod natin ay yung split and move tools. So, kung napansin nyo itong wall na to, isa siyang straight na wall at saka nag-extend siya from left vertical exterior wall hanggang right vertical exterior wall. So, ang gusto kong mangyari dyan is magkaroon siya ng split point dito, malapit dito sa may walk-in closet na room, and then iaangat ko tong right part na to ng 250 units. So, subukan kong i-draft. So, gagawa ako ng wall. So, ganito bali yung mangyayari dyan. Ayan. Hindi na siya magiging straight. I'll press escape. So, mayroon siyang split point dito. Okay? So, burahin ko na yung wall. Ito yung gagawin natin. I'll hit delete. And then, gagamit ako ng split tool dito sa may modify panel ng ribbon. Split element. And then, titingnan ko dito. Zoom in ko. So, ang hahanapin nyo guys is yung vertical na maigsing line. Ang hinahati ng vertical na line, horizontal wall. Pag gusto nyo mag-split ng vertical wall, hahanapin nyo yung horizontal na parang yun yung puputol doon sa wall nyo. So, ang desired natin is ito. Ayan. So, may mga palatandaan dyan pagka nag-display yung hidden line sa along horizontal at saka yung maliit na parang vertical na pamutol, pwede na kayo mag-click. Ayan, nag-click na ako. And then, I'll press escape twice. So, iselect natin to. So, naputol na siya. Ayan. Kaya lang, yung pagkakaputol niya, hindi smooth. So, I'll click dito sa drag wall end. Ayan. And then, babalik ako dito sa
dulo, ayun, para maging smooth na. Okay? So, tingnan natin meron akong hindi ata nagawa kanina. So, I'll click the wall tool dito sa basic wall center line. Okay? Hindi kasi nakagitna itong itong grip, dapat nakagitna siya. Okay? Anyway, so na-attain naman natin yung ating desired result. So, proceed na tayo dun sa next command natin, yung move command. So, i-move natin itong part na to, yung right part ng pinutol natin. So, isa-select ko and then I'll select move tool dun sa ribbon, and then yung start point natin, kahit saan ka mag-click, basta i-move mo yan ng vertical and then type 250, enter, okay lang yun. Ayan, so na-attain na natin yung desired result dito. So, magpo-proceed na tayo sa ibang modification tool. Okay, so let us draw some interior walls. So, I'll select the wall tool dun sa architecture tab ng ribbon, and then from so modify tool muna yung gamitin natin. So, I'll click the modify tool on the ribbon and then select the copy tool, and then I'll select this vertical interior wall and then press enter or spacebar. And then on the white space dito sa may gawing kaliwa, magsaselect ako ng point and then magmo-move ako pa kanan, and then I'll type 1067 units, enter. And then I'll press escape twice, and then pakiselect yung kakakopy natin na wall, yung 931.5 na temporary dimension, gagawin nating 942, enter. And then click somewhere to deselect the objects. Ngayon magmo-modify ulit tayo. Etong part na to, tatanggalin natin yan, at saka ito. Okay, so siguro may naisip na kayong ibang paraan para matanggal yon. If you're guessing the trim tool, then subukan natin kung po pwede. So, select natin to at saka yon. So, ayan po pwede. And then click modify. Etong part naman na to, lalagyan natin ng gap. So, i-click natin, and then gagamit na lang ako siguro ng grip editing. So, tingnan natin tong location line. So, gawin natin wall center line. Ayan. And then drag upward. So, hindi importante yung distance So, nag-arrive ako dun sa 1,400 something. So, i-click ko yon, and then I'll type 2,500. Enter. And then I'll click somewhere sa white space to deselect the objects. So, check natin kung okay na yung ating mga partitions. So, seems okay naman. And then mag-proceed tayo sa another creation ng ating walls. So, dun sa may bandang itaas dito, mag-create tayo ng walls natin para sa half bat. Okay? So, ang gagawin natin dito, magta-type ako ng WA, and then I'll press or I'll click dito sa part na to, and then move ako pababa. So, it doesn't matter kung ano yung dimension i-modify naman natin yan So, gagamit tayo ng tinatawag na sketch then modify. So, as you click the final point dito, may napansin kayong temporary dimension. Pwede nyo nang i-utilize yun, i-select nyo, and then type 1050, enter. And then press escape twice. Paki-select itong vertical wall na yan, and then dun sa mga temporary dimension, itong nakikita nyong 1650, paki-type dyan yung 1,300, enter. So, meron na tayong half bat. So, I'll click somewhere sa white space to deselect the objects,
And then, meron tayong modification para dito sa vertical wall na to. So, itadrag ko to pataas until it snap dun sa wall ng half bat. And then, i-delete natin to at saka ito. So, isip kayo ng mga modify tools or modification tools na po pwede. So, ako, pwede kong mag-drag hanggang dun at saka ito na lang ang poproblemahin ko. So, kung naisip nyo yung split element tool, so tama kayo, pwede nyo gamitin yon. So, ang gagawin ko ay isaselect ko yung split element, and then on the options bar, I'll make sure na yung delete inner segment is selected. And then, I'll click somewhere dito sa intersection, click. And then, another point, click. So, ayun, malinis na. I'll press escape twice. And then, check natin kung okay na yung ating interior walls. So, it seems alright. Now, pwede na tayo mag-proceed dun sa adding of doors and windows. Okay, let us now proceed to adding of doors and windows. So, unahin natin yung pinto. So, from the architecture tab, I'll click the door tool, or pwede ko mag-type ng DR. And then, di pa pala natin na isa-save, ano? So, save the project. I-click ko lang. And then, on my desktop, so I'll just type CH4 para sa chapter 4, hyphen, and then, I'll click I'll type the residential. And then, bago natin i-click yung save, i-click nyo muna tong options. So, dito, makikita nyo yung maximum number of backups. So, yung 20 ay, it's a bit too much. So, I'll suggest, pwede kayo mag-type dyan ng 1 hanggang 3. Yun lang. So, I'll choose 1, and then click OK. And then, tingnan ko, baka may similar file name dito. So, I'll click save. So, wala naman siyang similar file name. So, okay na. And then, let us now proceed to adding of doors. So, dito sa properties palette natin, ito. Nakalagay dyan, M_single flush 0915 by 2134 mm. So, yun muna yung gamitin natin, yung default. Mamaya tayo mag-change ng size or types. So, dito, pag kinlik mo tong type selector, may mga iba't ibang types or sizes dyan. So, let's accept the default. So, I'll pan and then I'll zoom in dito sa upper right ng floor plan natin. So, dyan, ipi-place ko yung door at this position. So, for now, hindi importante yung location niya. So, I'll just click randomly. Ayan. So, mamaya may babaguhin tayo dyan. And then, pwede pa tayo mag-add uli ng another door dun sa bandang kaliwa dito. So, ang ilalagay nating door dito is ibang size naman. Okay, so so bago natin gawin yon, baguhin natin yung tinatawag na temporary dimension, yung ginawa natin kanina sa wall. I'll press escape twice para pumunta doon sa manage tab, and then additional settings, annotations, temporary dimensions. Diyan sa temporary dimension properties dialog, verify that yung doors and windows ay nakaset sa, dalawa kasi yung nandyan isa-set natin yan sa openings. So, kung ang nakalagay sa inyo ay center lines, ganyan. So, paki-click yung radio button para sa openings. And then, click OK. And then, pwede na tayo maglagay uli ng door. So, pwede kong mag-type ng DR para sa door. And then, from the type selector,
Isa-select ko yung 762 or 0762 by 2134 millimeters. And then, ipe-place ko yan dito sa part na to. Ayan, I'll click. Tapos, yung temporary dimension na nakita nyo dito sa bandang kaliwa. Ayan. Baguhin nyo yan, gawin yung 762. And then press enter. And then press escape twice or click the modify tool dun sa ribbon. Ito. So, meron na tayong dalawang pinto. And then, kung meron kayong gustong ilagay na pinto aside from yung nandyan sa nakikita nyo sa screen, let's say for example, lalagyan ko ng pinto dito sa walk-in closet. So, ang kailangan nating pinto dyan is yung tinatawag na bifold. So, pag nag-command kayo ng door, DR, pag kinlik nyo tong type selector, wala kayong makikita ang bifold dito. Tama ba? Pag gano'n yung nangyari, punta kayo dito sa load family. And then, punta kayo dito sa folder ng content library or kung meron kayong naitago or naitabi dun sa folders from our dataset files or yung mga exercise files, pwede nyo i-browse dun. So, let's say for example, sinave ko yun sa desktop and then, pupunta ako sa chapter 4. Ayan, and then, ayun, meron akong metric bifold 2 panel na Revit family. So, isa-select ko yon and then I'll click open. Mag-upgrade siya saglit lang and then ayun, makikita na natin once na na-hover na natin dun sa wall sa paglalagyan. So, paano ninyo malalaman kung saan nakabukas yung pinto natin? May pagkakataon na yung temporary dimension nakatapat dun. So, zoom in ko lang nakatapat dun sa isang dulo sa bandang taas. Tingnan nyo yung dulo ng door sa bandang taas. Nakatapat dun yung temporary dimension. Pero sa bandang ibaba, hindi siya nakatapat. So, ibig sabihin, yung pagbukas niya, pataas. So, if I press tab, pababa yung door natin. Ang pagbukas naman nito, pababa na. So, ang kailangan natin is ito. Yung nakikita nyo sa screen. So, makiklik na ako. Ayan. And then, check natin yung temporary dimensions. Mukhang nakagitna naman siya. Tama. And then, wala na tayong sigurong ibang paglalagyan yan, ano? Ang baguhin natin yung size ng door dun sa nauna nating inilagay. So, I'll press escape twice to deselect. And then, tingnan natin dito sa bandang itaas. So, click natin to. And then, from the type selector, gawin natin siyang 0864 by 2134 ito. Ayan, nakita nyo yung bifold. May mga iba't ibang types din or sizes yung bifold door natin. So, 0864-2134 para dito sa pinto na to. Now, check natin yung bifold kung tama ba yung size niya. Ang bifold natin, supposedly, ay nasa, parang maliit lang yata yung size niyan eh. So, if I'm not mistaken, hindi siya, ano yung tawag dito? Hindi siya 915. Yung bifold natin, hanapin ko lang yung size ay nasa 762. Okay, mali nga yung size natin. So, no problem. Click natin tong 762 by 2134. Ayun. So, para mas appropriate. And then, click somewhere sa white space to deselect. Now, let us proceed to na bago na natin yung door size, ano? So, edit natin yung door placement with dimensions. Gagamit tayo dito ng align dimensions.
So, i-click natin tong door na to. And then, doon sa may temporary dimension na 762, meron kayong makikitang icon. Tama? Pakiclick yung little dimension icon to make it permanent. And then, i-select nyo tong line na to. Ayan. Yung dimension line. And then, paki-select yung padlock icon. Ayan. Padlock icon. Ang ibig sabihin yan, i-constrain natin yung distance na to na 762 dun sa pinto at saka dun sa may wall. Na kapag minove natin yung wall, mami-maintain niya tong 762 na distance dun sa pinto. Subukan natin. Select natin to. And then, yung dimension dito, taasan natin. Gawin natin 8,000. Enter. So, ayan, 8,000. Pansinin nyo, ayun, 762 pa rin yung distance ng pinto mula dun sa wall. So, yun yung ibig sabihin ng naka-constrain or naka-lock yung distance na yan. So, I'll press escape and then Control Z to undo. So, hindi natin kailangan ng ganong kalaking distance, 8,000. Ang susunod natin is mag-a-apply tayo ng equality constraint naman. So, dito tayo sa bandang kanan, itong door na to, applyan natin ng equality constraint. Diyan, gagamit na tayo ng align dimension. Ayan, kasi pansinin nyo, hindi siya naka-select dito sa gitna eh. So, I'll click na modify to deselect, and then on the ribbon, doon sa ating annotate tab, I'll click the align dimension or pwede kayong mag-type ng DI. Ayan. So, dito sa may first point natin, make sure na nakasnap kayo dun sa wall face. So, kung nakikita nyo yung wall center line, just press tab para mapunta kayo dito sa interior wall face. Pwede na kayo mag-click. And then, proceed tayo dito sa may pinto. Hanapin nyo tong center ng pinto. And then, again, dito sa interior wall sa kaliwa, naka-center line na naman siya, press tab lang. And then click. So, ayan. Baba, and then click somewhere dun sa white space to place your align dimension. Ngayon, may nakikita kayong equality symbol dun sa taas. So, i-click nyo yun. Ayan. Para yung pinto natin, nakagitna na siya dun sa pagitan ng dalawang wall, exterior at saka interior wall. So, I'll press escape twice. Now, subukan natin itong equality constraint. I-move natin itong wall na to. Tama. Hanapin natin yung temporary dimension. Baka nasa baba. Ayun. So, gawin natin ulit 8,000. Tingnan natin kung ma-maintain niya yung pagiging centered or nasa gitna ng dalawang wall. So, I'll press enter. So, ayun na ngayon nangyari. So, equal pa rin yung distance. So, I'll click somewhere to deselect and then Control Z to undo. Ayan. So, ayan yung ilan sa mga example ng mga naka-constrain na object. So, let's proceed to our next subtopic. So, paano natin halimbawa, i-delete natin ito. Ayan, i-delete natin yan kasi ayaw natin ng may dimension eh. Halimbawa, ganun yung gusto natin. So, isa-select natin and then delete. May makikita kayong warning dito sa lower left or lower right na pwede nyo daw i-unconstrain yung door dun sa mga walls or pwede nyo i-maintain yung pagkaka-constrain nya. So, i-click nyo lang yung okay. So, dalawa i-click nyo. Mamili kayo kung unconstrain or click okay. So, try natin yung okay. Tapos, select natin itong wall. Tingnan natin. 8,000. Enter. O, yun. Naka-constrain pa rin. Although, dinilit na natin yung dimension na may equality symbol. Tama ba? Na-maintain niya yung pagkaka-constrain niya. So, I'll press escape and then Control Z to undo. And then, pagdating dito sa 762, ganun din yung gawin natin, delete natin.
So select nyo and then delete. May warning ulit. So click OK. Select the wall. Adjust the temporary dimensions. Let's say 5,000. Enter. O yun, naka-constraint pa rin. So press escape and then Control Z to undo. So yun yung mga properties or ilan sa mga properties pagdating sa constraints. Proceed na tayo sa adding of another or other doors. Yung mga natitirang pinto natin, i-add na natin. Pero baka maitanong nyo, saan sir or paano sir malalaman yung may mga constraint kung binura natin yung mga permanent dimension? So magandang tanong yon. Ang gagawin nyo lang para makita nyo yung mga objects na naka-constraint ay i-click nyo yung icon dito sa view control bar. Yung na nakalagay dyan ay reveal constraints. So pagka kinlik nyo and then you zoom out, ayun, may makikita kayong dalawa. Yung kinonstrain natin kanina. So andyan yung nasa gawing kaliwa at saka itong nasa gawing kanan na mga pinto. And then pagka nalaman nyo na kung alin-alin yung mga naka-constraint, pwede nyo na i-click uli yung close reveal constraints para bumalik dun sa default canvas view natin. Okay, so pwede na tayo mag-add ng another or other door sizes. So dito sa architecture tab, pwede kayo mag-click ng door or type DR. And then doon sa type selector, i-click natin yung edit type. Ayan, so nandiyan na tayo sa type properties dialog. Doon sa type natin na nakalagay dyan 0915 by 2134, click natin yung duplicate. Or pwede kayong mag-press ng Alt D para sa duplication. Ngayon, dyan sa name dialog, paki-type yung 0710 0710 space X space 2134 mm. Yan yung bagong door size natin. Wala kasi dun sa default list yan eh. So gagawa tayo ng custom door size natin. So click OK. And then hindi enough yun na nakapag-duplicate kayo, na bago nyo yung name. Kailangan yung baguhin yung property. Nag-assign tayo ng 710, di ba? Ang width pa rin dito ay 915. Magdi-display pa rin yun ng 915 by 2134. So kung hindi natin babaguhin yan, wala din pagbabago dun sa custom door size natin. Kaya i-type natin 710 and then press enter. And then click OK. Meron na tayong door size. Ngayon, ang paglalagyan natin yan, 3 location. Or maybe 4. Una, dito sa may half bat. Tama ba? Ayan. Kaya lang, ang naka-display pa rin dito ay bifold. Walang problema, i-click nyo yung type selector. And then, choose single flush. Parang bifold yata yung nagawa natin. Okay, no problem. So, i-select natin yung single flush. Ayan. Select natin yung 762 by 2134. Ayan. Single flush. Bifold pala yung nagawa natin. Edit type. Same process. Duplicate. 0710 space X space 2134 mm. Okay. Huwag kalimutan tong width. Gawin yung 710. Enter. Okay. Check natin dito. Okay na. Paki-click pagka ganyan na yung location dun sa inyong ginagawa. So, click to place the door. Tapos yung pangalawang location,
dito sa may part na to. Ayan. So, hindi yan yung kailangan natin. Press tab or spacebar. Click. And then, yung pangatlo, dito sa location na to. Click. And wag niyong kalimutan itong temporary dimension na to. Supposedly, ito ay nasa 450 lang. 450. Enter. And then, place another door dito. Press spacebar. Ayan. And then click. So, ito, lalagyan natin to ng equality constraint. I'll press escape twice and then gagamit ako ng align dimension. I'll type DI. Kiklik ako dito. Press tab para makita nyo yung face ng wall. Click. And then, hanapin nyo yung center ng door. Click. Hanapin nyo uli yung face ng wall dito sa kaliwa. Press tab. And then click. And then, click on the white space. And then, wag kalimutan, equality symbol. Ayan. So, naka-constrained na siya. And then, press escape twice. Pwede nyo na i-delete din to. And then, click OK para manatili pa rin naka-constrained. And then, check natin itong mga nagawa natin. So far, yan na yung ating mga pintuan. And then, proceed na tayo sa Windows. Kung may babaguhin tayo sa mga pintuan, later, babaguhin natin. So, dito tayo sa window. Same process ng pag-a-add ng door, yung pag-a-add ng window. So, pwede kayong pumunta dito sa window tool sa may architecture tab. And then, pwede kayong mag-type ng WN. Ayan. Ang meron tayong default list ng window dyan ay fixed lang. Ayan, fixed. So, kailangan natin ng double hang. So, check natin kung meron double hang. Ayun. So, fortunately, meron. Window, double hang, 750 by 1200 yung kailangan natin. Ayun. Tapos, may mga iba pa tayong gagawin dyan na custom window type. Kaya, i-click natin tong edit type. And then, dun sa type properties, click natin yung duplicate. And then, dun sa pangalan, magta-type tayo ng 900 space x space 1400 mm. So, yun yung sizes. Click OK. And then, wag kalimutan yung sa dimensions grouping. Hanapin yung dimensions grouping. Yung width, gawin yung 900. And then, yung height, gawin yung 1400. Enter. And then, click OK. Tapos, pwede nyo na siyang ilagay dun sa location 900 by 400. Unahin natin dito sa kanan. Ayan. Zoom in ko lang ha. So, I'll work my way clockwise. Okay? 900 by 1400. Make sure na yung salamin niya ay nakaharap dun sa labas. Hindi dito sa loob tulad ng nakikita nyo na yan. So, ganyan yung pagpe-place. Ayan. And then, click. Tapos, dun sa temporary dimension, malapit sa wall, pakibago yan ng 750. Enter. And then, proceed tayo sa baba. Ganun din. Click. Pagka ganyan na, and then yung temporary dimension, gawin yung 750. Enter. And then, dito sa may horizontal sa baba, eto, igigitna nyo to. So, mamaya, pwede namang ganyan na nakagitna, kaya lang, hindi siya nako-constrain. So, click natin pansamantala. And then, dito sa may vertical sa kaliwa, click. And then, pakigawa din itong 750. Enter. And then, dun sa taas, ibang sizes na yata dito. So, ang size dito sa taas, nasa 900 by 800 at saka dito sa may half bath ay
600 by 800. So gagawa tayo ng ganong sizes kasi wala ata sa list yun eh. Tama ba? So isaselect ko tong 600 by 1100 para malapit-lapit yung dimension, and then I'll click the edit type and then duplicate. So ang ilalagay ko dyan ay 600 space x space 800 mm. Then click OK. Huwag kakalimutan sa dimensions grouping 600 800. Enter. And then click OK. So ilalagay natin yan sa half bat. Ayan. So make sure nakasentro ha. Ayan, click. And then for 900 by 800 edit type, or try ko munang hanapan na baka meron. So 900 by 800 wala. Okay. So edit type talaga, and then duplicate 900 space x space 800 mm. Click OK. Dimensions grouping, yung width palitan natin ng 900. Enter. Same height 800, and then click OK. I-place natin yan dito sa wall na to. Click. And then yung distance na to na 1159 na nakikita nyo, gagawin ko yung 1240. Enter. And then press escape twice. Control S to save. Wag na nating hintayin yung save reminder. Etong bintana na to, gagawin nating naka-constrain, nakagitna. So I'll press escape or deselect. Click the white space to deselect, and then gamit ako ng DI para sa align dimension. Center point, press tab, click. Center point ulit, click, and then press tab, click, and then place na natin dito sa, pwedeng sa baba, buburahin din naman natin eh. Huwag natin kalimutang i-click yung equality symbol, and then press escape twice, and then select, and then delete, and then click OK. So almost done na tayo dun sa mga bintana. Okay, doon naman tayo sa cased openings. Etong cased openings, ito yung mga openings sa loob ng bahay na walang pinto. Yung mga karaniwang wall lang, tapos may mga opening, wala siyang nakalagay na pinto. So meron tayong 4 locations na paglalagyan yan. So i-zoom in ko lang dito sa bandang gitna. Part pa rin siya ng door command, kaya magta-type ako ng DR, and then doon sa type selector, tingnan natin kung mayroong openings na naka-indicate dyan. So wala. Punta tayo dito sa load family. Tapos dito sa may chapter 4 folder natin sa dataset files, paki-select yung metric door opening ngayon, and then click open. Magko-convert yan or mag-upgrade yan sandali. Pwede na tayong maglagay. Now let us check the sizes. Ang meron siya ay, ayun, maraming sizes. Ang kailangan natin ay 762 by 2134. Ito, paki-select. And then, pakilagay dito sa unang part. Ayan. Click. Pangalawang part, dito. So, click. Meron siyang meron siyang maintain na distance mula dun sa mga wall. So kiklik ko lang dito, ayan. Tapos iselect natin tong 100, i-type natin, teka, verify ko lang kung ano yung distance. 150. So i-type natin 150. 150, enter. So, ganun siya kalalayo dun sa mga wall. Ito, meron namang ganun kalayo. So, select natin.
150, enter. Dito ulit, click. Select nyo yung temporary dimension, type 150, enter. At yan na yung ating mga cased openings. Tapos, meron tayong ilalagay na bintana dito. I'll press escape twice, and then I'll type WN. Ang ilalagay nating bintana ay yung malapad na nasa 600 by 1400 at saka 1200 by 1400 na manggagaling dun sa ating dataset file. So, click natin itong modify or load family button dun sa ating modify place window, and then choose etong existing living room front window, and then click open. Magko-convert yan. Hintayin lang natin at malaki-laki yung file na yan eh. Tapos dun sa type selector, since metric yung ginagamit natin, paki-select yung pangalawang option na may mga millimeters na sukat. And then pagka na-select nyo na, punta kayo dun sa bottom horizontal wall, and then make sure nakagitna yan. Magkabilang side naka-indicate 923 at saka 923, pwede na kayo mag-click. And then after that, press escape twice and then Control S to save. Okay na? Now, meron tayong naiwan din na modification para dun sa door. Tingnan natin dun sa insert tab yung kakailanganin nating door. Mag-insert tayo or mag-load family tayo without door command. Punta tayo dun sa insert tab and then load family. Tapos dun sa ating folder, paki-select itong M_door exterior double full glass wood with cladding, and then click open. Tapos meron diyang list na maraming sizes, so mamimili lang tayo, isa lang yung ilalagay natin dyan eh. Paki-select yung 1700 by 21 mm. Ito siguro yan, scroll natin pababa, ayun. Yan lang isa-select natin or ilo-load natin. So pag na-select nyo na yan, click OK. And then magko-convert saglit. Parang walang nangyari kasi wala tayong command. Kaya pag nag-command na tayo ng door, tsaka nyo dun makikita yung niload natin na family. So try natin mag-command ng door. I'll type DR, and then ayun, exterior double full glass wood with cladding. So ayan na, ayan na yung niload natin. So click natin dito sa, hindi pala natin i-click papalitan pala natin to. Okay, so I'll click modify, select natin tong door dito, and then from the type selector, select natin yung niload natin. O yan, automatic magbabago na yan or mag-adjust. And then press escape. Now tingnan natin yung ating model sa default 3D. Punta tayo dito sa quick access toolbar and then click the birdhouse icon o kung ano man yung gusto nyo itawag dito. Yung parang bahay ng ibon. Ayan, so yan na yung ating fruit of labor. So pwede nyong gamitin ng steering wheel yan or navigation bar. Tapos pwede kayong mag-orbit. Pwede nyong baguhin dito yung visual style sa view control bar. Gawin yung shaded for example, or let's say realistic. So kayong bahala mag-explore. Iiwanan ko na sa inyong gawain yon. Tapos ang susunod natin gagawin is mag-e-edit tayo ng mga walls, yung kanya-kanyang mga height, bago tayo pumunta dun sa creation of an in-place family. Or bago pala yon, mag-a-add tayo ng plumbing fixture.
Dalawa lang naman yung i-add natin dyan. Yung water closet at saka sink or lavatory. So ang gawin muna natin, i-edit muna natin yung mga walls natin. Okay? So mula dun sa 3D view, pwede tayong mag-edit dyan actually. Dyan sa 3D view, gusto nyo, i-tile view natin eh. Pwede kayong mag-type ng WT. Ayan, naka-tile views. And then ZA para sa zoom all to fit. And then, tsaka nyo i-zoom in para lumapit dyan. And then, pwede nyo i-orbit. Samahan nyo ng pag-orbit or samahan nyo ng steering wheel. Kayo bahala. So, doon tayo sa level 1. Activate natin yung level 1. And then, select natin itong from right to left. Select natin itong lahat ng nasa loob ng exterior wall. So, huwag kayong magse-select ng exterior walls. So, yan lang. Select nyo yan. And then, punta kayo dun sa ribbon, modify, multi-select contextual tab, and then choose filter. So, dyan sa filter, i-uncheck nyo lang yung doors. And then, click OK. Lahat ng walls, yan lang yung selected. And then, ang gagawin ninyo sa properties palette, yung ating top constraints, hanapin nyo yung top constraints, ayan, nakalagay varies, iba-iba kasi sila ng height. Papantay-pantay natin yan. Ilalagay natin sa up to level 2. And then, move away dun sa properties palette, mag-a-adjust na yun. Mapapansin nyo dun sa 3D. Okay, isa yan dun sa mga modification na gagawin natin. Ngayon, pumunta tayo dun sa East Elevation View. So, dito sa project browser, paki-double click yung East Elevation View. Ayan. And then, paki-zoom in hanggang sa makita nyo dito yung mga level markers, level 1 and level 2. Now, paki-click dun sa level 2. Ayan, click nyo yung level 2. And then, dun sa may value, 4,000, nakikita nyo, di ba? Paki-click yon and then type 2,700. Enter. So, ayan, nakita nyo na naman dun sa may bandang kaliwa, sa 3D, yung pagbabago. And then, press escape to deselect. Tapos, balik na tayo dun sa floor plan, level 1. Pwede na tayo mag-type ng TW para bumalik dun sa tab views. And then, paki-close yung inactive views dito sa quick access toolbar. Mag-a-add na kasi tayo ng plumbing fixtures dito. So, dun sa plumbing fixtures, ang kailangan natin ay lavatory at saka water closet. So, from architecture tab, walang button yung lavatory o water closet dyan. So, makikita nyo lang yun dun sa component. Lahat ng hindi nyo nakikita dyan, makikita nyo dito sa component. So, click the component tab or tool, and then on the modify place component tab sa mode panel, ayun, i-click nyo yung load family. Dyan sa load family, meron tayong nakalagay dyan na dun sa chapter 4 folder natin yung sink na single 2D. Dalawa kasing variation yan eh, isang 2D, isang 3D. Pero walang toilet na 2D. Tama? Hahanapin natin ngayon yun. Ang location nung toilet na 2D ay nasa content library ng Revit. Wala dito sa dataset files. So, click natin ito, yung look in, and then punta tayo dito sa local disk C, and then program data, double click, Autodesk, double click, RVT 2025, double click, or kung anong version yung gamit nyo, and then libraries, double click, and then English, not English Imperial, English, double click, US, double click,
And then dito sa list of folders natin, pakihanap yung plumbing folder. Double click. Architectural, double click. Fixtures, double click. And then water closets, double click. And then pakiselect yung toilet domestic 2D. And then click open. So ayan. So ayan yung paglalagyan natin. Ayan. So roughly i-place lang natin dito, click. Tapos dun sa 100 na temporary dimension, pakigawang 50 para medyo dumusog siya dun sa papuntang wall kasi baka masagi siya ng pinto pagka sinara. Tapos yung paglalagyan din natin ng lababo dito, baka hindi kumasya. So click natin yung modify and then let's add the sink or lavatory component uli sa ribbon and then load family. Tapos hanapin naman natin, up tayo ng isang folder, hanapin naman natin yung sinks and then choose sink single 2D. Ayan. Click open. Pero kung mapapansin nyo, parang substandard yung size nung half bath natin. So we need to resize yung ating lavatory. Pagka magre-resize or magre-create ng custom type, click nyo tong edit type. Tama, edit type and then duplicate. Tapos yung size na kailangan natin ay nasa 450. Type nyo 450 space x space 375 mm and then click OK. Now dun sa depth natin, baguhin natin into 375. Tapos yung width 450. Enter and then click OK. Now, check natin, ayun, medyo tight fit kung tawagin yan. Pwede nyo nang i-click pag gaganyan. As long as hindi siya nag-overlap dun sa water closet at saka sa door swing. Okay na yun. Click modify to finish the insertion of plumbing fixtures. And siguro tapusin natin hanggang dito, ano? ZF to zoom to fit and then check natin. Actually meron pang ano yan dito, fireplace So siguro gagawin ko na lang ng separate video para dun sa fireplace. And that concludes our chapter 4. Pakihintay yung upload ng chapter 5 later. Thank you.